Isa sa mga pinakanapuruhan ng Bagyong Christine sa Bicol Region, ang Camarines Sur, kung saan katumbas ng halos 3 buwang ulan ang bumuhos sa loob lang ng 24 oras. Mula sa Naga City, nakatutok live si John Consulta. John, kamusta na ang sitwasyon dyan? Mel, malaundoy na pinsala ang tumambad sa mga taga Naga City matapos ngang manalasa ang Bagyong Christine sa kanilang lungsod. Rumaragas ang baha ang sumulubong sa aming pag-iikot kagabi habang papalapit ang Bagyong Christine sa Camarines Sur. Sa sobrang lakas ng agos ng tubig mula sa umapaw na ilog, di na makausad ang ilang motorsiklo at e-trike. Sa gitna, may tao sa gitna. Meron doon na truck. Ayun, may nag-ilaw-ilaw doon na motor. Marami ang nabigla ng pasukin ng tubig ang ilang mga bahay na malapit sa kalsada. Kaya kanya-kanya ng diskarte para humingi ng saklolo sa mga dumadaang rescue units. Kita naman sa cellphone video na ito ang pagtaas ng tubig sa isang subdivision sa Naga City. Napatikim pala sa matinding perwisyong kanilang aabutin. Kinabukasan, ito ang tumambad sa mga residente. Nagkapatong-patong na parang matchbox itong mga sasakyan, SUV at kotse. At ang kwento ng mga residente rito ay sa kasagsagan daw ng pag-ulan ay nagkaroon ng flash flood at ang mga sasakyan na nanggaling daw sa bandang roon sa unahan ay sama-samang tinangay, umangat at dinala sa kantong ito. Nagkaipon-ipon sila rito. Yung mga ibang sasakyan dyan, lumulutang na eh. Kaya iniilagan namin, nung paglabas namin dito, umiilag kami dun sa sasakyan na lumulutang. Inagos naman sa ilog ang 3 sasakyan na ito na nanggaling sa subdivision na tinamaan ng flash flood. Pinuntahan ng Naga City LGU ang pinakasanhi ng flash flood. Unang-una nag-swell yung river at nagiba yung fence, concrete fence, at dahil doon ay rumagasa yung tubig papasok po dito sa subdivisions. Lumalabas na around 30% of the entire territorial jurisdiction ng Naga ay binaha. And around 70% ng ating population ay naapektuhan o nakaranas ng pagbaha. First time. Unprecedented po ito. Lahat ng mga bahay pinasok ng hanggang lieg na baha na may halong putik, kaya napilitang umakyat sa second floor para makaligtas. Ayon sa Naga LGU, bagamat kadalasang binabaha kapag may bagyo, ngayon lang daw nila naranasan ang malaundoy na pinsala na dulot ng Bagyong Christine sa halos 24 oras na walang tigil na pag-uulan. By around 2 o'clock or 1 o'clock in the morning, mga 700 millimeters of rain na. Accumulated rainfall na namin yon. Nasamantala, yung normal or monthly average lang naman ng Naga sa rainfall ay nasa 230 to 235 lang naman. So gustong sabihin, mga almost 2.5 months na equivalent na ulan ang ibinagsak sa loob lamang ng 24 hours. Idagdag pa natin yung, kasi yung Naga ay isang part ng Bicol River Basin. Yung floodwater ng Albay, ng Rinconada ay pumapasok pababa dito sa lungsod ng Naga. Combination talaga siya ng flash floods at the same time volume ng tubig. Very abnormal yung nangyari. Yung nangyari sa lungsod ng Naga is very much similar to what happened sa Metro Manila nung Ondoy. Sanay kami doon sa mga baha na hanggang bewang, no? Kaya yung mga trucks natin, sana, actually prepared naman tayo sa mga heavy equipment sa mga trucks. Pero ito yung hindi na pagandaang masyado na pangyayari, na lampas tao na even our 6x6 trucks, hindi niya na kaya talagang puntahan pa yung mga rescue areas. Sa ngayon, malaki raw ang pangangailangan ng Naga para makabangong muli, lalo pat umabot sa 30,000 ang bilang ng kanilang evacuees. We need additional rescue equipment. We need additional rescue boats. Yung needs ng pagkain, no? Kasi ngayon halos lahat ng ating pong mga pamilihan ay sarado.
Kasi ngayon lubog pa rin sila sa baha. Of course, yung housing equipment, kasi maraming mga bahay ang sigurado mangailangan ng pagkukumpuni. Sa mga oras na to, Mel, ay wala pa rin kuryente sa buong lungsod ng Naga at ang mga establishmento tulad ng sa akin likuran ay pinatakbo lamang, pinapailaw ng kanilang mga generator set. At sa ngayon ay pahirapan din ang pagbili ng mga basic needs at mga supplies dahil marami sa mga establishmento ay sarado pa rin hanggang ngayon. Yan ang latest. Balik si Mel. John, sa social media, alam mo, dumagsa yung mga kahilingan ng mga apila na tulong. Yung maraming Bicolano na natrap sa kanilang bahay dahil nga sa magdamagang buhos ng ulan. May update ba doon? Doon naman sa mga residenteng hindi na-rescue. John? Yes, Mel. Meron tayong mga nakuhang mga footages actually ng pag-deploy. Tumulong na rito ang Philippine Army at kasabay nilang nagre-rescue din ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang mga lungsod at mga munisipalidad dito sa Camarines Sur. At sa ating mga nakuha nga, napakalaki ng bilang ng evacuees, Mel, 30,000 ayon sa Naga City. Doon pa lang sa kanilang lugar yun. At doon pa rin sa ating inaalam na impormasyon ay posible pa itong dumami sa mga darating na araw. Pero ang maliwanag dito, Mel, ay talagang malaki ang pangangailangan ngayon. Hindi lamang ng Naga, kundi ng buong probinsya ng Camarines Sur sa pagkain, relief goods at tulong para maabot yung iba pang mga kababayan natin dito na stranded sa kanilang mga bahay dahil nga sa bagyong Christine. Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.